Kaibigan, pagod ka na ba sa epekto ng negatibong pag-iisip sa iyong buhay? Narealize ko na ang tagumpay na gusto mong mangyari sa iyong buhay ay posible sana kung magsisimula ka lang baguhin ng iyong pag-iisip. Alam mo, si David ay naging isang taong matagumpay sa mata ng Diyos. Sabi ng Diyos mismo na si David daw ay malapit sa puso niya. Wow, ito yung totoong success kapag sinabihan ka ng Diyos na malapit ka sa puso niya. Now, hindi lang yon. Nagtagumpay din siya sa kanyang mga kalaban. Nagtagumpay din siya bilang hari. Bakit? Kasi natutunan niyang isantabi ang mga negatibo at makamundong pag-iisip. Halimbawa, nung siya ay nagbo-volunteer na labanan si Goliath, dahil nga wala ni isa sa mga Israelita ang gustong lumaban sa kanya. Sa simula pa lang, naku, negatibo na agad ang bumungad sa kanya. Kasi sabi ng kanyang kuya sa kanya, sa 1 Samuel 17:28, narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, "Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ng iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan." Grabe. Gusto lang namang tumulong ni David. Pero ito, may taong nagalit sa kanya. Hinusgahan siya. Pinagdudahan na hindi siya nagmamalasakit sa trabaho niya. Pinapabayaan niya ang kanyang mga alaga at pinagbintangan na gusto niya lang maglibang. Inakusahan na wala siyang magawa na produktibo kaya't andon mag-uusyoso at manonood na lang. At ang pinakamasakit pa nito ay sarili niyang kapatid ang umaaway, nanghuhusga at nagpapahiya sa kanya. Kaibigan, kung ikaw ito, paano ka magre-respond kay Eliab? Halimbawa, gusto mo lang mapabuti ang iyong kumpanya. Kaya sinabi mo sa iyong boss ang nakita mong problema. Kaya lang, minasama ng mga kasamahan mo at hinusgahan kang sip-sip. Paano ka magre-respond? O kaya dinidisiplina mo ang iyong anak sa paggamit ng cellphone. Kaya lang, kinikriticize ka ng iyong mga kamag-anak na masyado ka daw controlling. Paano ka magre-respond sa kanila? Minsan gusto mo lang tumulong pero nahuhusgahan ka pa na gusto mo lang magpapogi points. So, paano ka magre-respond? Magagalit ka ba sa kanila? Magwawala at magtatanim ng sama ng loob? Na-imagine mo ba kung gaano napahiya si David dahil lang sa sinabi ng kanyang kapatid sa harap pa ng mga sundalo? Pero praise God, dahil hindi nakinig si David kay Eliab at pinalampas niya ito. Nag-focus siya sa mas positibong bagay. Ganito tayo dapat magre-respond. Saan nag-focus? Ang pagpuksa sa kanilang totoong kalaban na tumutuya sa kanila at sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, ay kailangan mo ng pag-iingat, hindi lang ng iyong puso, kundi pati na din ang iyong iniisip. Si David, bagamat hindi perfect na kagaya din natin, ay nakita ko na naging maingat siya pagdating sa kanyang puso at isip. Tingnan mo sikreto niya. Sabi niya sa mga awit 139:23-24, "O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid." Kaibigan, kung gusto mo magkaroon ng tama at positibong pag-iisip na magdudulot ng pagbabago at tagumpay sa iyong buhay, ay kailangan mo ipasiyasat ang iyong isip sa Diyos. Alam ni David, hindi siya perfect. Alam niya may mga pagkakataon na may iniisip siya na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi niya, "Ako'y siyasatin mo, alamin mo ang aking naiisip." Tapos sabi niya pa, "Subukin mo ako ngayon." Nang ibig sabihin, parang sinasabi niya, "Lord, eto ako, nagpipresenta ako, tignan mo ako." Now, ano ang gusto ni David na tignan ng Diyos patungkol sa isip niya? Sabi niya, "Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid." Parang sinasabi niya, "Lord, check mo ako. Kung meron ba akong pinagnanasaan na hindi mo kalooban? Meron bang pagdududa sa iyo sa aking isip?
Meron bang pag-aalinlangan? Meron bang pag-aalala? Meron bang maling kaisipan laban sa ibang tao? Meron ba akong plano na hindi mo kalooban? Ako ba ay masyadong critical at negatibo sa mga tao? Meron ka bang pinapagawa sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa sinusunod? Kaibigan, napakagandang panalangin nito. Kasi ito ang makakapagpabago ng iyong isip. Pero at the same time, nakakatakot din itong ipanalangin. Bakit? Kasi kung matapos mo itong ipanalangin at pinahayag naman ng Diyos sa iyo ang laman ng iyong isip at puso. Kaya lang, kung ikaw ay wala namang balak sumunod o magbago ng iyong gawi, ay nilalait o iniinsulto mo ang Diyos. Lord, ano pong gusto mong baguhin sa akin? Tinatanong mo siya, ano po ang direksyon nyo sa akin, sa aking pamilya, trabaho at ministry? Pero, kung wala ka namang planong sundin ito, ay nilalait at iniinsulto mo ang Diyos. Si David, iba. Gusto niya sumunod at ma-please ang Diyos sa buhay niya. Kaya siya nagtatanong at alam niya na hindi niya ito magagawa kung merong mali sa kanyang pag-iisip. Alam niya ang dyablo ay 24/7 hindi nagpapahinga para linlangin tayo. Alam niya din na gusto ng dyablo na mag-react siya ng mali sa kanyang kapatid na nanlait sa kanya. Kaibigan, ilalagay ng dyablo sa isip mo ang kamalian ng iba kung gusto kanya i-tempt na maggalit at magwala. Ang ipapaisip niya sa iyo ay ang offense at kasamaan ng iba laban sa iyo. Pero hindi niya sasabihin sa iyo na may kasalanan ka din sa iyong kapatid o sa ibang tao. Ilalagay niya sa iyong isip ang malalaswang larawan, babasahin at panoorin kung gusto kanyang tuksohin na magnasa sa ibang tao. Ilalagay ng dyablo sa isip mo ang iba't ibang paraan ng pagkita ng pera kung gusto kanyang maging ganid sa salapi. Ilalagay niya sa isip mo na normal lang gawin yan. Punta ka sa mga kaibigan mo na ginagawa din yan. Pag gusto kanyang bumalik sa adiksyon sa alak, babae, drugs o gambling. Ilalagay niya sa isip mo na magaling ka at mas mabuting tao sa iba kung gusto kanyang tuksuhin sa pride. Kaibigan, ano ang laman ng iyong pag-iisip ngayon? Alalahanin mo na importante sa Diyos ang iyong iniisip. At ang good news ay pwede natin itong i-reset upang maibalik sa kalooban ng Diyos. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya tapusin mo mensahe na ito, kaibigan. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang pag-iisip na nakakalugod sa Diyos. Magandang araw muli mga ka-What G. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotions sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PPM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba natin babaguhin ang ating pag-iisip? Una, stop conforming. Ihinto mo ang pag-ayon sa gawin ng mundo. Pero, hindi ka hihinto doon. Kundi pangalawa, start transforming. Makikipag-cooperate ka sa Diyos sa gusto niyang gawin na pagbabago sa iyong buhay. At pangatlo, hindi ka lang makikipag-cooperate sa Diyos, kundi continue setting your mind on things above. Magiging proactive ka na punuin ang iyong isip ng mga bagay ng Diyos
ng tuloy-tuloy. So, number 1, we need to stop conforming. Ihinto mo ang pag-ayon sa nakagawian ng mundo. Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang sabi sa talata ay, mga kapatid, kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ikaw ay kasama na sa kanyang pamilya at ang mensahe na ito ay para sa iyo. Ang ibig sabihin, ang pagbabago ay hindi lang para sa mga hindi pa mananampalataya, kundi pati din sa ating mga alagad ng Panginoong Hesus. Ang sabi ay, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang bayaran ang kaparusahan ng iyong kasalanan sa krus, naawa siya sa iyo. Dapat ikaw ang maparusahan ng kamatayan, pero siya ang namatay para sa iyo. At dahil dito, anong gusto niyang gawin mo ngayon? Na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig sabihin ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay ihandog mo na ngayon ang iyong sarili sa Kanya. Parang sinasabi ng Diyos sa atin na, inihandog ko ang sarili ko sa iyo. Ngayon naman, ay ihandog mo ang iyong sarili sa akin. Paano? Sa pamamagitan ng isang buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. At pag ginagawa mo ang pag-aalay ng iyong sarili bilang banal at kalugod-lugod sa Diyos, ay ito ang kinoconsider ng Diyos na karapat-dapat na pagsamba. Wow! Ito pala ang purpose. Dahil sa pagmamahal at awa niya sa atin, ay inuutusan niya tayong sambahin siya sa tamang paraan. Pero teka, paano ba tayo sumasamba sa maling paraan? Una, worship without transformation. Nagsisimba ka pag linggo pero ang buhay ay hindi nagbabago. Perfect attendance sa church. Pero pagdating sa business o trabaho ay okay lang mandaya o magsinungaling. Pangalawa, worship for show. Gusto mo lang ma-impress ang ibang tao, gaya ng iyong D-group leader, asawa o iba pang tao. Performance lang siya at hindi talaga para i-honor ang Diyos. Pangatlo, worship focus on emotions alone. Pag feel mo magsimba, magsisimba. Pag hindi feel, hindi mag-worship. Minsan inisip mo, naiyak ako sa message. Kaibigan, mabuti at nagkaroon ng conviction sa iyo. Pero kung walang pagbabago, ay hindi yan karapat-dapat na pagsamba. Pang-apat, worshiping for personal gain. Mag-worship ka kasi may hinihiling ka lang sa Diyos. Kaibigan, ang totoong worship ay hindi transactional, kundi ito ay paghahandog ng ating sarili sa pagsunod dahil sa habag at pagmamahal na pinakita niya sa atin. Panglima, worship through mere traditions. Sumasamba ka dahil nakagisnan mo na sa iyong pamilya, pero malayo ang puso mo sa Diyos at wala kang lumalagong relasyon sa Kanya. At pang-anim, worship without love for others. Kaibigan, empty ang pagsamba mo kung hindi nagre-reflect ang pagmamahal ng Diyos sa iyong pagtrato sa ibang tao. Kahit mag-tight ka pa ng napakalaki, pero meron kang taong hindi pinapatawad sa iyong puso, yan ay hindi karapat-dapat na pagsamba. Now, paano naman natin magagawa ang tamang pagsamba? Ayon sa talata, sa pamamagitan ng paghahandog ng ating sarili na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Basahin natin ang susunod na talata. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang ibig sabihin ay hindi tayo makikiayon sa takbo ng mundo na ito. Paano? Babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Hindi mo sasang-ayunan ang ginagawa ng mundo na hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi ka papayag na manatili sa iyong pag-iisip ang gawin ng mundo. Kasi kung ito ang ini-entertain mo sa isip mo, ay ito din ang iyong sasang-ayunan. At kapag sumang-ayon ng iyong pag-iisip dito, ay ito din ang iyong ikikilos. Kung merong kang sponge
at isang pitchel na Coke. Tapos sinawsaw mo ang sponge sa Coke. Tapos piniga mo ito. Ano ang lalabas? Gatas? No, hindi. Ang lalabas ay Coke. Kung pinuno mo ang iyong isip ng mga questionable na musika, questionable na panoorin, questionable na babasahin, sa tingin mo ano ang lalabas sa iyong bibig at sa iyong pagkilos? Kabanalan? Godliness? Hindi. Kung ikaw ay isang leader sa tahanan, kumpanya, church, tapos ine-entertain mo ang gawi ng mundo na ang pagiging agresibo at magagalitin ay magpapatunay ng iyong katapangan, ay eventually, ano mangyayari? Mananalo ang dyablo na magkaroon kayo ng division sa inyong samahan. Sabi sa Isaiah 32:6, ang sinasabi ng mangmang ay puro kabangmangan at puro kasamaan ang kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya at sinasabi, kapag naging busy ang iyong pag-iisip sa kasamaan, ay anong bunga nito? Ayon sa talata, ay paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya at sinasabi. Kaya nga sa araw-araw na pagpasok ng kasamaan sa ating isip, ay araw-araw at moment by moment din ang paghinto natin na makiayon dito. Kaibigan, tandaan mo na before it's an act, it's a thought. Bago mo paggawin ng isang bagay, ay dumaan muna ito sa iyong isip at in-entertain mo siya at sa bandang huli, sinang-ayunan mo na. Okay, parang wala namang masama. Sige, gawin ko na. Kaibigan, ang spiritual battle ay nagsisimula sa isip. Nagbenta noon ng property si Ananias, kaya lang, nagsinungaling siya sa totoong halaga ng pinagbilhan. Na ano sabi ni Pedro patungkol dito sa kasalanan na ginawa niya? Acts 5:4. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa taon nagsinungaling, kundi sa Diyos. Pansinin mo, ang sinabi, bakit mo naisipang gawin iyon? Pinag-isipan, in-entertain, pinlano, tapos ginawa. Saan nagsimula? Sa pag-iisip. Nakiayon siya sa gawi ng mundo at nagsinungaling sa Diyos. Marahil, ang naglalaro sa isip niya na sinang-ayunan ni Ananias ay ang kultura ng mundo na itinataas ang estado ng mga taong may kayamanan. Kaya dapat unahin ng seguridad pang pinansyal. Kabaligtaran ito sa sinasabi ng Panginoong Hesus na unahin mo ako at ang aking katuwiran at ako ang bahala sa pangailangan mo. O kaya marahil umayon ang kanyang pag-iisip sa takbo ng mundo na kailangan maging maganda ang tingin sa atin ng mundo sa pamamagitan ng pagiging generous. Ibibenta ko ang ari-arian ko para magmukhang generous ako pero hindi ko naman ibibigay lahat. Sasabihin ko na yan na lahat na napagbentahan ko para tanghalin akong generous at matulungin na tao. Kaibigan, wala kang kailangan patunayan sa ibang tao. Ang kailangan mong i-please ay ang Diyos. Kung ang tao lang ang mapi-please mo at hindi ang Diyos na nakakaalam ng pag-iisip at puso mo, naku, wag mo na gawin kasi mapapahamak ka lang. Tingnan mo, ano nangyari kay Ananias? Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Kaibigan, ito ang nais ng dyablo na mangyari sa ating lahat. Mapalayo sa Diyos, hindi magamit ang potensyal na binigay ng Diyos sa atin para sa kanyang kaharian, maging stagnant at hindi lumago sa relasyon natin sa Kanya. At ang worst, gusto niya tayong wasakin at patayin. Sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayon sa talata, ay ang kalaban natin ay ang hukbong espiritual ng kasamaan. Gagawin ng dyablo ang lahat para maniwala ka sa kasinungalingan niya at nakawin niya ang joy sa iyong puso.
Gagawin niya ang lahat ng paraan para maniwala ka sa kasinungalingan. Gagawin niya ang lahat para ma-confuse ka at magduda sa Diyos. Gagawin niya ang lahat para maging restless ka at warrior. Gagawin niya ang lahat para maging kalyo na ang puso mo na hindi na marunong sumunod sa Diyos. Papaniwalain ka niya sa takbo ng mundo na ang coping mechanism natin pag may problema, takbo tayo sa alak, takbo tayo sa droga, video games at iba't ibang entertainment. Papaniwalain ka niya sa takbo ng mundo na ito na kailangan para kahangaan ng tao ay perfect ka at mataas sa mga na-achieve mo sa buhay. At dahil dito, puno ka ngayon ng takot sa failure. Kaya ka nagsi-self-destruct. I'm not good enough. Wala na akong pag-asa. Hindi ako aabot sa estado ng aking mga kaibigan. Hindi ako papayag na mas angat sila sa akin. Kaibigan, tandaan mo ito. Alam ng dyablo na ang power niya lang sa iyo ay ang power lang na kusa mong ibibigay sa kanya. Kapag binigyan mo siya ng power na mamalagi sa isip mo at manaig, ayun ang gagamitin niya laban sa iyo. Pero sa kabaligtaran, kung hindi mo ibibigay ang power na maniwala sa takbo ng mundo at sa kasinungalingan niya, ay wala siyang magagawa kundi umalis. Pero kung kaya kanyang i-engage sa usapan, kaya kanyang paniwalain sa gawin niya, ay binibigyan mo siya ng power sa iyong isip at buhay. Yan ang naging paraan niya kay Adam at Eve. Pinaniwala niya sa maling kaisipan at sa bandang huli, umayon at nagkasala. Yan din ang ginamit niya kay David na in-entertain ang maling kaisipan at bago pa siya nakatakbo sa tukso, ay sinipingan niya si Bathsheba at pinatay ang asawa nito. Kailangan nating maintindihan na ang ating laban ay hindi sa salita at hindi rin sa aksyon, kundi ang salita at aksyon ay resulta lang ng nagaganap na labanan sa isip. Kaya kaibigan, stop conforming. Dito pa lang sa isip. Stop conforming. Paano? Renew your mind. Baguhin mo ang pag-iisip. Ang takbo ng mundo ngayon ay maging self-reliant daw tayo. Kapag meron kang hindi nagustuhan sa sinasabi sa iyo ng kasama mo, ang solusyon, mag-withdraw. Ibigan, kailangan mo ang Diyos at kailangan mo ang kapatiran na aalalay sa iyo. Hindi ka mapapabuti ng nag-iisa. Ang takbo ng mundo ngayon ay maging critical ka at punahin mo ang lahat ng mali kahit sa hindi mapagmahal na paraan. Responsibilidad ko na sitahin silang lahat. Kapag mali ang paniniwala nila at pag may ginagawa silang mali ay sisitahin ko sila. Kaya lang kaibigan, ang epekto nito, kung hindi niya nararamdaman ang pagmamahal sa iyo, ay mas lalo lang siya magre-rebelde at lalayo sa Diyos. May tamang paraan. Ang sabi sa Bible ay speak the truth in love. Walang masama sa pag-correct, pero speak the truth in love. Isa pa, ang takbo ng mundo ngayon ay gawing entertainment ang chismis. Kailangan malaman ng mundo ang nangyayari sa taong ito. Magba-viral ito. Ang takbo ng mundo ngayon ay kung mas magaling kang lumusot sa paggawa ng kasinungalingan para ka magtagumpay, naku, papalakpakan ka ng mga taong galing mo. Ang galing mo dumiskarte. Kaibigan, lumayo ka sa ganitong kaisipan. Stop conforming. Sabi ni Spurgeon, character is always lost when a high ideal is sacrificed on the altar of conformity and popularity. Kaibigan, ingatan mo ang iyong character. Yan lang ang madadala mo sa langit. Pero ang pera at sa lahat ng na-accomplish mo, lahat yan maiiwan yan dito sa lupa. Kaya nga, stop conforming. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Paano nga ba natin babaguhin ang ating pag-iisip? Una, stop conforming. Ihinto mo ang pag-ayon sa gawin ng mundo, pero hindi ka hihinto dito. Kundi pangalawa, start transforming. Makikipag-cooperate ka na sa Diyos sa gusto niyang gawin na pagbabago sa iyong buhay. Isa sa buhay mo na ang pagbabago. Balikan natin Romans 12:2. Basahin natin siya ulit. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang salitang mag-iba ay galing sa salitang metamorphoo, na pinanggalingan ng salitang metamorphosis. Ito ay ginagamit para i-describe ang isang pagbabago ng anyo, gaya ng isang caterpillar na naging paru-paro. Sa English translation, ang nakalagay ay be transformed. Hindi sinabi na transform yourselves. Bakit? Kasi ang pagbabago ay gawa ng Diyos. Kaya lang, para mabago tayo ng Diyos, kaya anong trabaho natin? Kailangan natin makipag-cooperate sa Kanya. Kailangan nating iposisyon ang sarili natin sa isang lugar na pwede niya tayong baguhin. Parang isang puno na nangangailangan ng sikat ng araw. Imagine mo ito, kung siya ay nasa loob ng bahay na walang bintana at madilim, ano mangyayari? Siya ay malalanta. Pero kung ilalabas mo siya sa kung saan nasisikatan siya ng araw, siya ay titibay, lalaki at mamumunga. Kung siya ay nalanta at namatay dahil nandun lang siya sa dilim at nandun lang siya sa loob ng bahay, hindi mo sisisihin ng araw. Tama ba? Kung ikaw ay hindi lumago spiritually dahil nanatili ka rin sa dilim, ay hindi mo sisisihin ng Diyos o ang ibang tao. Kasi para ka lumago, ay kailangan mo lumabas sa dilim at i-expose mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Magbasa ka ng kanyang salita sa umaga para mapakinggan mo ang kanyang direksyon sa iyo. Ilagay mo ang iyong sarili sa presensya niya upang magabayan ka niya. Lalabas ka at hayaan mo na lumago ka kasama ang iyong mga kapatiran sa D-group. Lalabas ka at mag-worship, lalabas ka at aktibo maglilingkod kasama ang kapatiran. Hahayaan mo na ang lahat ng maririnig mo na salita ng Diyos ay uunawain mo at isa sa buhay. Kaibigan, ganito ang nakikipag-cooperate sa Diyos. At pag ginagawa mo ito, ay babaguhin ka niya unti-unti. Parang isang pasyente na kailangang operahan para makasurvive. Kung gusto niya gumaling, ay kailangan niya makipag-cooperate na humiga sa operating table at magtiwala sa doktor. Kung tatakbo siya palabas, ay hindi siya gagaling. Hindi niya pwedeng sigawan at magalit sa doktor kung siya naman na ayaw makipag-cooperate. Sa ganitong paraan din naman, kung gusto mo baguhin ka ng Diyos, ay kailangan mo humiga o manatili sa presensya niya at magtiwala ka sa gagawin niya sa buhay mo sa pamamagitan ng panalangin, repentance at pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Kaibigan, walang shortcut sa paglago ng relasyon mo sa Diyos. Walang shortcut para makilala mo siya experientially. Kung gusto mo makawala sa pag-ayon sa takbo ng mundo, kung gusto mo magkaroon ng pagbabago na nagsisimula sa loob at hindi panlabas lang, kung gusto mo makawala sa Kristyanismo na obligasyon lang at routinary, ay kailangan mo ialay ang iyong sarili ng buong buo. Makikipag-cooperate ka na mabago ang iyong pag-iisip. Paano? Lalabas ka at hahayaan mo na abutin ka ng biyaya ng Diyos. Pagpalain ka ng kanyang presensya at gabayan ka ng kanyang banal na spirito. Kung gusto mong ihandog ang sarili mo ng buo sa Diyos bilang banal at nakakalugod sa Kanya, ay buong puso mong sasaliksikin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Sisiguraduhin mo na ang lahat ng pagkakataon na matuto sa katuruan ng Panginoong Hesus ay sasamantalahin mo. Halimbawa, a-attend ka sa ating Wednesday equipping. Alam mo ba na tuwing Miyerkules, meron tayong live Bible study sa Zoom? Ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa pananalapi, oras at talento. Alam mo, nung araw, lahat ng mga equipping ay sinalihan ko. Bukod pa sa aking D-group. At isa sa mga topic na nagpabago ng buhay ko ay ang topic patungkol sa tamang pamamahala ng salapi. Mula sa pagiging kuripot, ay binago ako ng Diyos na maging mas generous. Hindi ako perfect dahil minsan sumusumpong pa din yung aking kakuriputan. Pero hindi na ako gaya ng dati. Kailan nag-umpisa yon? Nung hinayaan ko baguhin niya ang aking pag-iisip sa pananalapi. Nakipag-cooperate ako mag-aral ng kanyang salita. Nalaman ko na ang lahat ng meron ako ay sa kanya at wala akong pag-aari.
Natuto akong mag-worship sa Kanya sa pamamagitan ng aking tithe. Natuto akong mag-worship na walang hinihingi kundi nagbibigay sa Kanya. Now, hindi masama ang humingi sa Kanya. Inaanyayahan niya tayo na humingi sa Kanya araw-araw. Pero kung naaalala mo lang magsimba, kapag may kailangan ka, ay hindi yan ang tunay na pagsamba. Praise God, kasi pinaranas din ng Diyos na hindi niya pagkukulangin ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Nakita ko ang pagkilos ng Diyos na pagpalain ang maliit naming negosyo, na hindi namin maipaliwanag kung bakit dumami ang customer. Ang alam ko lang, God is faithful. Kaya't lalo ako nagtiwala sa Kanya pagdating sa aking pananalapi. Ginamit ko ang part ng aking kita para mag-conduct ng Bible study sa office at iba pang kumpanya. At habang natututo ako naglilingkod sa Kanya, ay mas lalo akong lumalago. Pero saan nag-umpisa yon? Sa pagbabago ng aking isip, nakikipag-cooperate ako na ilagay ang sarili ko sa presensya niya para magabayan niya ako simula sa umaga, sa aking quiet time, hanggang sa Bible study sa gabi, hanggang sa D-group sa ibang araw, at hanggang sa pag-worship ko sa Kanya pag Sunday. At dahil ginagawa ko ito, napatunayan ko na ang Kanyang will o kalooban ay perfect at mabuti at hindi ako mapapahamak kung susundin ko ito. Tingnan mo ang purpose kung bakit natin iibay ng ating isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sa English, ang sabi ay, do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Now, bakit daw? Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano sabi sa kalooban ng Diyos? Ito daw ay good, pleasing, at perfect. Parang sinasabi ng Diyos na sumunod ka sa sinasabi ko sa iyo at balang araw ay mapapatunayan mo na ang kalooban ko ay mabuti at perfect. Kaibigan, stop conforming. Kung gusto mo ng best para sa buhay mo, ay mag-iba ka sa takbo ng mundong ito. Kaibigan, saan mo ginugugol ang iyong panahon? Nananatili ka ba sa lilim o lumalabas ka para masikatan ka ng liwanag ng Diyos? Nananatili ka ba sa presensya niya upang mabago niya ang iyong pag-iisip at mabago niya ang iyong ugali? Sabi sa Ephesians 4:22-23, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sabi sa talata, ay iwanan na ninyo ang dating pamumuhay dahil sa habag ng Diyos sa iyo at niligtas ka niya. Kahit hindi ka naman deserving, ay huwag mo nang balikan ang dating pamumuhay. Umalis ka na dyan. Takbuhan mo. Takasan mo. Ang sabi sa talata ay, hubarin mo. Ang ibig sabihin ay, alisin mo ang mga bagay na nakakapagpadumi sa iyo. Again, ang sabi ay, magbago ka ng diwa at pag-iisip. Huwag mo isiping, pinatawad naman na ako ng Diyos sa aking mga kasalanan, okay na to, paminsan-minsan lang naman. Kaibigan, huwag na, baguhin mo ang isip mo. Lord, napakalaki ng hirap na pinagdaanan mo para bayaran mo lang itong paborito kong kasalanan na ito. Ngayon po, kinamumuhian ko na din po ito. Huhubarin ko na po ito. Then, hindi ka hihinto sa paghuhubad ng iyong dating pagkatao, kundi magsusuot ka ng bago. Now, saan natin makikita yun? Next verse. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang ibig sabihin, isusuot mo na ang bagong pagkatao na kalarawan ng Diyos. Ang ibig sabihin, meron kang hubarin at meron kang isusuot. Yung isusuot mo, kalarawan na ng Diyos. Ano daw ang larawan ng Diyos ang dapat makita sa iyo at sa akin? Matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya sabi sa susunod na talata, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung ikaw dati ay walang pakundangan kung magsinungaling, ay tatakwil mo na yan at isusuot mo ang pagsasabi ng totoo sa isa't isa. Bakit?
sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Alam mo ba na ang katawan ay magtatrabaho ng tama kung nagsasabi siya ng tapat sa sarili? Halimbawa, kung ang iyong kamay nakahawak ng mainit na apoy, pero ang sabi ng kamay sa iyong brain o utak ay, okay lang ako, malamig dito. Ano kaya mangyayari? Sunog at lapnos ang aabutin ng iyong kamay. Kaya nga importante na magsabi tayo sa isa't isa ng katotohanan kasi miyembro tayo ng iisang katawan ng Panginoong Yesus. Then ano pa isusuot natin? Sabi sa susunod na talata, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ayon sa talata, ay pwede pala nating mapigilan ang ating galit na hindi maging kasalanan. Paano? Kung hindi mo patatagalin. Ang sabi ay, huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibigan, nais ng dyablo na magkaroon tayo ng division, na magkaroon tayo ng galit sa isa't isa at hindi tayo magkasundo ng mahabang panahon. At pag nangyari ito sa iyong buhay, alam mo kung anong ginagawa mo, tumutulong ka kay taning na wasakin ang sarili mong buhay. Kaya nga, start transforming. Merong isang estudyante na nahulog sa bitag ng pornography. Ang buhay niya ay naubos lang sa pornography. Nagsimula siyang bumagsak sa school. Ang pakikipagkaibigan niya sa iba ay nawala, naapektuhan din. Palagi siyang distracted at laging sabik na makauwi na agad upang makapanood na naman siya ng pornography sa kanyang computer. Kaya lang, hindi nagtagal, dumapa at bumagsak ang kanyang buhay to the point na gusto niya nang mag-suicide. Isang araw, nangusap ang Diyos sa kanya at sinabi, stop. Alam mo, for the first time, ay sinunod niya ang Diyos. At ang nangyari, pagkatapos nito ihinto ang pornography, ay biglang nalinis ang kanyang pag-iisip. Nagdesisyon siya na magpatuloy mag-aral sa isang Bible school at ihanda ang sarili niya sa ministry. At matapos ang maraming taon ay hindi na niya binalikan ang kanyang dating pagkatao. At ngayon, siya ay head ng isang non-profit organization at merong isang lumalagong ministry. Siya ay pinakawalan na ng Diyos. Kaibigan, start transforming. Paano nga ba natin babaguhin ang ating pag-iisip? Una, stop conforming. Ihinto mo ang pag-ayon sa gawin ng mundo. Pero hindi ka hihinto dito. Kundi pangalawa, start transforming. Makikipag-cooperate ka na sa Diyos sa gusto niyang gawin na pagbabago sa iyong buhay. Isa sa buhay mo na talaga ang pagbabago. At panghuli, continue setting your mind on things above. Magtutuloy-tuloy ka sa pagbabago ng iyong pag-iisip. Paano? Sa pamamagitan ng pagtutuon mo ng focus sa mga bagay sa langit. Bakit? Kasi araw-araw may mga bagay na magpapadumi sa isip natin. At kailangan natin itong patuloy na punuin ng katotohanan ng Diyos. Sabi sa Colossians 3:2, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang ibig sabihin, magsisimula ka na ngayong ilipat ang channel ng iyong isip. Kung naka-channel ito dati sa mga bagay na panlupa, ay lilipat ka na ng channel. Doon ka na sa mga bagay na panglangit. Ang ibig sabihin ay hahayaan mo na ang papasok at dadaloy sa isip mo ng tuloy-tuloy ay ang mga bagay na panglangit. Imagine mo na meron kang isang baso ng malinis na tubig na nasa labas ng bahay. Sa umpisa, mukhang malinis naman siya at talagang nakakapawi ng uhaw. Pero habang tumatagal ang araw, nalalaglagan ito ng mga dumi, alikabok, insekto, pati na pupo ng ibon. Now, iinumin mo pa ba ito? Syempre hindi na. Halimbawa naman, na ang baso ng tubig na nasa labas ng bahay mo ay tuloy-tuloy mo lang binubuhusan ng malinis na tubig at hindi ka humihinto. Now, maaring may malaglag na dumi. Pero agad naman itong matatapon palabas dahil tuloy-tuloy ang pagbubuhos mo ng malinis na tubig. Kahit gaano karaming dumi ang lumapag sa kanya, ay agad lang itong iluluwa dahil itutulak lang ito palabas ng malinis na tubig na binubuhos mo ng walang tigil. Now, ano mangyayari? Mananatiling malinis ang tubig dahil
ang lahat ng hindi kabilang sa malinis na tubig ay itutulak niya lang palabas ng baso. Ganyan din ang ating isip. Kung hindi ka tuloy-tuloy na magbubuhos ng katotohanan ng mga salita ng Diyos, mga makalangit na gabay at prinsipyo, makalangit na gawi, makalangit na layunin, makadiyos na kapamaraanan sa pag-aasawa, pagiging mabuting magulang, pagiging mabuting katiwala ng mga bagay na binigay ng Diyos sa atin, pagiging mabuting manggagawa o negosyante, at marami pang iba, ay hindi mo maitutulak palabas ang negatibong pag-iisip na papasok sa iyo. Kuya Mike, nagsisimba naman ako pag Sunday. Kaibigan, hindi sapat ang 1 o 2 oras tuwing linggo sa church. Kung kumakain ka ng 3 beses isang araw at ginagawa mo ito araw-araw, walang day off para manatili kang malakas, bakit mo naman iisipin na sapat na yung 2 oras sa pagkain ng salita ng Diyos pag Sunday para bigyan ka ng nourishment spiritually? Kaibigan, manghihina ka at magiging spiritually malnourished kasi mas maraming araw, mas maraming oras na ang dumadaloy sa isip mo ay ang mga bagay ng mundo na walang nourishment na maibibigay sa iyo spiritually. Sabi ni Pablo sa Colossians 3:5, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaibigan, dahil sa TV, internet at iba pa, ay mas marami ngayon ang pumapasok sa ating isip na madumi araw-araw kaysa sa salita ng Diyos. Mga dumi na gaya ng mga tao na nagpo-promote na immorality, violence, at kasakiman, pornography, mga babasahing hindi naaayon sa disenyo ng Diyos patungkol sa sex, pagkainggit, pagkumpara ng sarili natin sa iba, paghahangad ng mga bagay na meron ng iba, sobrang pagkain, sobrang shopping, sobrang gaming at iba pa. Anong tawag ng Diyos sa mga ganitong pagnanasa na higit pa sa pagnanasa mo sa Diyos? Ang tawag dito, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaibigan, hindi mo kailangan maging miyembro ng satanic cult para sumamba sa dyablo. Hindi mo kailangan ng malalaking rebulto para sambahin, kundi mas mahalin mo lang ang mga masasamang pita ng laman at material na bagay at kahalayan at kalayawan kaysa sa Diyos. Naku, sumasamba ka na sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi kanina na mag-iba ka ng isip at ihandog mo na ang iyong katawan bilang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit daw? Kasi ito ang karapat-dapat na pagsamba. Kasi kung hindi ka banalan ang hinahandog mo sa Diyos, yan ay hindi karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. Bakit? Kasi hindi ka naman sumasamba sa Kanya, kundi yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kung ang mga bagay ng mundo ang nagpupuno sa isip mo, eventually, ang iyong ugali, ang iyong pananalita, ang iyong kinikilos, ay hindi na pwedeng inumin kasi madumi na, contaminated na. Ang ibig sabihin, hindi ka na magagamit ng Diyos. Pero kung ang salita ng Diyos ang dumadaloy sa iyong isip araw-araw, ay pinapanatili nito na malinis ang iyong pag-iisip, pinapanatili ka nitong malusog spiritually, puno ng lumalagong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, at puno ng passion na maglingkod sa Diyos. Maring hindi ka perfect, nadadapa ka pa din, pero dahil sa nakaset ang iyong isip sa panlangit na bagay, araw-araw ay tatayo ka ulit at babalik sa Diyos. Sa tuwing may papasok sa iyong negative thoughts at madumi, kusa mo itong itutulak dahil punong-puno ka ng katotohanan ng Diyos. Tuloy-tuloy lang ito. Ang ibig sabihin ay wala ng paglalagyan ng maduduming isip. Di sila magtatagal at matatapon sila palabas. Now, ano pa yung ipapasok natin sa ating isip ng tuloy-tuloy araw-araw? Sabi sa Philippians 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Alam mo, ang isang bagay na panglangit na dapat nating isipin ay ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. At hindi natin may imagine kung gaano kaganda ang hinanda niya para sa atin sa langit. In fact, sabi sa Bible, tayo ay tagapagmana kasama ang Panginoong Yesus. Nung nalaman ko ito, nawala yung sobrang desire ko sa pagpapayaman kasi na-realize ko na
mayaman na pala ako sa langit. Sandali na lang at makukuha ko na ang aking inheritance. Tuwing nagtatampo pala ako at nagrereklamo sa Diyos sa kalagayan ko, ay umaakto ako na mahirap. At wala na akong kaibahan sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, patuloy nating kilalanin ang Diyos na ating tatay sa langit. Alam mo, may isang babae na ang kanyang damit parang basahan na lang. Nakatira sa isang tenement. Kaya lang ang kanyang bahay ay puno ng basura. Ang ikinabubuhay niya ay ang paghahanap sa basura ng mga kalakal na pwede niya ibenta. Isang reporter ang nag-ulat ng storya niya sa dyaryo nung siya ay tuluyan ng ipinasok sa isang mental hospital. Ang tawag sa kanya ay Garbage Mary. Nung tinignan ng reporter ang kanyang bahay na madumi, mabaho at maraming basura, ay nakakita ito ng mga certificates at bank book at napag-alaman niya na si Mary pala ay hindi mahirap, kundi meron siyang halos $1 million na pera. Alam mo, dahil sa polluted ang kanyang isip, naninirahan siya sa isang maduming tenement at pinagtsatsagaan niya ang pagkakalkal ng basura kaysa gamitin ang kanyang kayamanan. Alam mo, ganyan din tayo mga tao. Kapag pinopollute natin ang ating isip ng pagnanasang sexual, inggit, greed, hatred, ay pinipili natin na mabuhay sa basura kaysa mabuhay na may purpose at meaning. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin, ang ganda ng hinanda niya para sa atin, pero mas ginugusto nating sayangin ang ating buhay. Gaya ng babae, napaka-tragic ng nangyari sa kanya, pero para sa atin na mga alagad ng Panginoong Yesus, ito ay trahedya talaga kapag hindi nagbago ang ating pag-iisip. Kaya nga, tingin ka lang sa Panginoong Yesus, kaibigan. Hayaan mo na ang kanyang direksyon ang lagi mong maging panuntunan sa buhay. At pag ginagawa mo ito, mapapabuti ka at ang iyong buhay ay magbibigay ng glory sa Diyos. May isang tao na nag-hire ng isang magaling na tour guide kasi gusto niya mag-hiking sa Swiss Alps. Matapos sa maraming oras, ay nakarating sila sa isang napakataas na bundok. Kaya lang habang nandun sila sa tuktok at nakabitin sila, may problema. Nabura na ang mga daanan. Kaya hindi niya alam kung paano sila makakatawid. Sa kaliwa niya, isang napakataas na pader ng bato. Sa kanan naman niya, malalim na bangin na may taas na 1,000 feet. Sobrang takot niya na para siyang hihimatayin. At ang kanyang mga tuhod nanginginig. At dahil dito, biglang sumigaw yung kanyang tour guide. Hey, huwag ka titingin sa baba, kundi patay ka talaga. Tingin ka lang sa akin. Huwag mo aalisin ang mata mo sa akin at kung saan ako hahakbang, dun mo ilalagay ang iyong paa. Ginawa nga ng lalaki ang lahat ng sinabi ng tour guide. At hindi nga nagtagal nakatawid siya mula sa danger papuntang safety. Alam mo, na-realize ko na ngayong bagong taon na ito, ito yung magandang advice para sa ating lahat. Wala namang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Maaring marami tayong plano, marami tayong pangarap, pero ang katuparan ng mga ito, nasa kamay ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, dadaan ka sa isang dangerous spot. At ang dadaanan mo, minsan, parang nabura na yung solusyon. Hindi mo alam kung saan ka dadaan ngayon. May dalawa kang choice. Magpanik, mag-alala, umayon sa takbo ng mundo na mag-compromise o manatili ka na nakatingin sa Panginoong Yesus at maingat na sinusundan mo yung kanyang bawat yapak. At pinapakinggan mo siya na nagsasabi sa iyo na, anak, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan mo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sundan mo lang ang lahat kong yapak at ikaw ay mapapabuti. Kaibigan, dalangin ko na ang pipiliin mo ay ang manatili ang iyong mata, ang isip sa Panginoong Yesus. Marahil, gusto mo na ng pagbabago sa iyong isip ngayong taon na ito. Ayaw mo nang umayon sa takbo ng mundong ito. Ayaw mo nang maging negative sa buong buhay mo. Kaibigan, posible lang ito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus
at ikaw ay patatawarin at ibibilang sa kanyang pamilya at kaharian. Babaguhin niya ang iyong pagkatao at bibigyan kanya ng kakayahang tumanggi sa kasalanan. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, pumikit ka at sabihin mo ito sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo ako lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, ay mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday 7:30 via Zoom? Naku, mabibless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, Satan's target is your mind and his weapons are lies. So fill your mind with the Word of God. Kaibigan, ang ating isip ay hindi playground, kung hindi battleground. Ang mabisang paraan ni Satan para hindi matupad ng Diyos ang mga plano niya sa iyo ay papaniwalain ka niya sa kasinungalingan. Hindi mabuti ang Diyos, hindi ka niya kayang patawarin, walang mangyayari sa iyo kahit lumapit ka sa Diyos. Nagsasayang ka lang ng oras. Gawin mo na lang ang ginagawa ng iba at sasaya ka sa buhay mo. Kaibigan, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Buklatin mo ang Bible mo araw-araw at basahin mo ito simula ngayon. Ito ang magpapabago sa iyong pag-iisip at pag nagbago ang iyong pag-iisip, ay hihinto ka makiayon sa gawin ng mundo. Stop conforming. Pangalawa, start transforming. Makipag-cooperate ka sa paglalagay sa iyong sarili sa presensya ng Diyos. Hindi ka niya mababago kung hindi ka magbibigay ng time na mag-aral ng kanyang salita at makipag-usap sa kanya. At pangatlo, continue setting your mind on things above. Patuloy mong ituon ang isip mo sa mga bagay na panglangit. Maaring may mga problema along the way pero huwag ka matakot. Tingin ka lang mabuti sa Panginoong Yesus. Alamin mo kung anong mga pangako niya at panghawakan mo ito dahil walang ipinapangako ang Diyos na hindi niya gagawin. God bless.